Magandang gabi po sa ating lahat. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. And sana po habang nagme-medianoche tayo ay pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. So tapusin po natin ang taon na to na siya ang kasama natin at simulan po natin ang 2026 na ang Panginoon pa rin ang kasama natin. So tayo pong lahat ay saglit na yumukot pumikit. Hilingin po natin ang pagsama ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ama naming banal, kataas-taasan sa langit o Panginoon. Ikaw lamang ang aming sinasamba. Ikaw lamang ang aming Diyos, Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa pag-ibig mo na itinawid kami sa buong taong ito, Panginoon. Salamat Lord sa lahat ng kamanghamanghang bagay, maliit man o malaki, Panginoon, na ipinakita mo. Lord God, ang pag-ibig mo sa amin, ang iyong pagliligtas, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa bawat isa, maging sa lahat ng miyembro ng aming pamilya. O Panginoon, salamat Lord sa bawat parte ng aming buhay na inabot ng iyong kahabagan. O Panginoon, salamat Panginoon, salamat Panginoon. Marami pong salamat. At ngayong gabi, ang dalangin namin, nawa Panginoon ay makamit namin, Lord God, ang nais mong iparating na mensahe. Ikaw nga po ang mangusap sa amin. Gamitin niyo lamang po ako bilang inyong lingkod upang ibahagi ang salita mo, Panginoon. Ngunit ikaw pa rin, Lord God, ang siyang mangusap, Panginoon, ang siyang humipo sa puso ng bawat isa, Panginoon, sapagkat ikaw ang nakakaalam ng aming mga pangangailangan, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang title po ng ating tatalakayin ngayong gabi ay First Step. So, unang hakbang. Ano ba sa tingin natin ang magiging unang hakbang? Lalo na, di ba po, kapag sinabing New Year, tatanong sa'yo, ano New Year's resolution mo? Ganyan agad. So, ano po magiging first step natin? Sa first day of Christmas, ano po ba yung plano natin gawin? Paano natin to sisimulan? So, tayo pong lahat ay may kanya-kanya tayong sitwasyon. May kanya-kanya tayong paggagalingan. So, ibig sabihin, lahat tayo ay may simula. Ngunit, iba-iba ang ating simula. So, yung iba sa atin, magsisimula na sa bagong kumpanya o kaya sa bagong trabaho. Yung iba po sa atin, magsisimula kasama ang bago ng mga barkada. Yung iba sa atin, magsisimula na kulang na ang pamilya. Yung iba naman, magsisimula na bilang isa ng magulang, bilang isang ina, bilang isang tatay. Yung iba, magsisimula sila na nakapagpatawad na. So, iba-iba po tayo ng kalagayan. Iba-iba tayo ng magiging hakbang. Iba-iba yung sitwasyon na meron tayo. Ngunit ang mahalaga, lahat tayo ay may panibagong simula. At alam po natin, di ba, na kapag magpaplano ka, ang pinakamahirap na parte ng pagpaplano ay yung simula. Sa lahat ng bagay na gagawin natin, ang pinakamahirap ay yung magsimula. Halimbawa, gagawa ka ng bahay. Diba po? Sobrang hirap simulan ng paggawa ng bahay. Halimbawa, magsisimula ka pa lang magsalita. Magsisimula ka pa lang maglakad, magbasa, mag-aral. Magsisimula ka pa lang sa kolehiyo. Magsisimula ka pa lang sa trabaho. Magsisimula ka pa lang maging magulang, maging ina, maging tatay. Magsisimula ka pa lang bilang leader. So, ang hirap po, napakahirap po kapag nandoon ka sa simula. Dahil hindi mo pa alam kung anong gagawin mo, kung ano mang dapat mong gawin. And ang laki ng pagkakataon, ang laki ng chance na tayo ay magkamali. So, the first time is always the hardest. At ang isa pa doon, may dinagdag pa ang Panginoon sa pagsisimula. Diba? Ang hirap na kang magsimula. Ang sabi pa ng Panginoon, do it right the first time. Sabi ng Panginoon, yung first time na mahirap na, di ba po, mahirap nang gawin, yung simula na ang hirap nang gawin, sabi pa ng Lord, try to do it right. Isipin mo, magsisimula ka pa lang, nape-pressure ka na kung paano mo na siya sisimulan. Ang sabi pa ng Panginoon, ay gawin mo ito ng tama. Subukan mo na gawin mo ito ng tama. Pero kung titingnan po natin, no, ang bait ng Lord. Dahil sabi niya, do it right the first time. Hindi niya po sinabi na, do it perfect the first time. Hindi niya sinabi na, do it flawless the first time. Hindi sinabi ng Panginoon, dapat sa first day mo or sa first time mo, perfect na yan, bawal ka na magkamali. Kundi sinabi lang ng Panginoon na subukan natin na maging tama yung unang beses na gagawin natin ng isang bagay. So, bakit po kaya?
So, kailangan nating simulan ng tama ang taon natin o ang araw natin. Bakit? Dahil iyon po ang magiging pundasyon, yun yung magiging marka, yun yung magiging pattern na paggagayahan natin ng mga susunod nating hakbang. Halimbawa, habang nag-aaral pa lang ang isang bata, kung lalaki ito na parang nangungopya, di ba kalalakhan niya yun? Pero kung tuturuan mo ang bata na kailangan gawin mo ang tama, kailangan mag-review ka kapag mag-e-exam ka. Di ba po, bata pa lang tinitrain mo na siya ganun. Hanggang sa paglaki niya, dadalhin niya yun. So, yun po ang gustong gawin natin. Yun ang gusto ng Panginoon. Try to do it right the first time. I'm not asking you to do it perfectly. I'm not asking you to do it flawlessly. I'm just asking you to try to do it right. Simulan natin na gawin natin to ng tama. At ngayon din, ngayong taon na to, the Lord is asking us to try to do it right. Hindi ina-ask ni Lord na dapat sa taon na to, dahil kilala na natin ng Panginoon, wag na tayong magkamali. Di ba po? Sapagkat alam ng Panginoon na tayo'y tao lang. Alam niya na we are bound to make mistakes. So sabi lang ng Panginoon, always try to do it right. So ngayon, magsisimula na tayo. What are the things we need to consider to make sure we do things right? Una po, new heart. Yan, sabi sa Psalm 51 verse 10, where King David prays, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So si King David, nanalangin siya sa Panginoon at humiling siya, Panginoon, likhaan mo ko ng puso, malinis na puso, at ng bagong espiritu sa aking puso. Di ba po? Ibig sabihin, kung gusto mo ng bagong puso, it must be intentional. Tayo po ang lalapit sa Panginoon. Tayo po ang hihiling sa Kanya na, Lord, gusto ko ng bagong puso. At bakit kaya ito yung first step na kailangan natin gawin? Ba't kailangan natin ng bagong puso? Sapagkat hindi pwedeng gusto natin ng bagong simula, pero lumang puso ang meron tayo. True change starts within. True change starts inside. Diba po? Halimbawa, gusto mong simulan na magkaroon ka ng healthy lifestyle, pero ang laman ng puso mo, samgyup pa din, samyang pa din, bisyo pa din. Di ba po? It won't work. Hindi mo magagawa yung plano mo. Kung meron kang gusto na isang bagay, pero ang laman ng puso mo, kabaliktaran naman, o iba naman. Baka po tayo gusto natin ng peaceful na tahanan, yung full of love, yan, yung mahinahon, yung masaya lang yung tahanan natin. Pero ang nasa puso pa rin natin ay galit or tampo na ito ang ginawa sa akin yan. Di ba po? So, ang magpa-flow pa rin sa atin ay kung anong laman ng puso natin. Sa huli, maiinis ka lang. Sa huli, magagalit ka lang. So, humiling po tayo sa Panginoon ng bagong puso. Halimbawa, gusto mong lumapit kay Lord, pero ang laman pa rin ng puso mo ay yung mga maling gawa. Mga bisyo, mga barkada, tawag ng laman, at iba pang kahinaan. Diba po? Hindi mo magagawa na baguhin ang puso mo. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagpabago nito. It won't work unless you try na lumapit sa Panginoon at hilingin sa Panginoon na, Lord, please change my heart. I want you to change my heart. I want you to give me a new heart. Hilingin natin sa Panginoon na, Lord, gusto kong magbago at sana po bigyan niyo po ako ng bagong puso. So, pag kasi po humiling tayo ng bagong puso sa Panginoon, ang sinisimbolize din nito, ang pinapakita rin nito ay we are willing. Willing tayo and intentional tayo sa pagbabago na gusto nating mangyari sa ating buhay. So, ayun naman din po ang kailangan, di ba, kapag meron tayong plano. You must be willing first. Kailangan, alam mo yung gagawin mo, and you have already set your heart to go for it. Kasi po, libawa, magpaplano ka, tapos, iyon talaga yung gusto mo. Di ba po, minsan kapag masyado kang nahirapan, may pagkakataon o may chance pa rin na, wag na lang, wag ko na ituloy ito, baka hindi naman talaga ito yung plano ng Lord. Dahil lang may mga pagsubok na dumating sa'yo. So, what more? Kung gusto mong magbago, pero yung puso mo nasa mga dating gawi pa rin. Diba po? Mas lalong, ano yung mag-hold sa atin na hindi, gagawin ko pa rin to, kailangan mangyari to, itong plano namin ng Panginoon. So, kausapin natin yung sarili natin. Ask yourself,
what do I want to become this year? Ano ba talagang gusto ko? Ano ba talagang gusto kong mangyari? Ano bang gusto kong makita? Ano bang gusto kong puntahan? Saan ko ba talaga gustong makita yung sarili ko? Kailangan ma-envision niyo po, muna po natin yung sarili natin bago tayo magtuloy-tuloy sa pagpaplano. Yung verse naman na binasa natin kanina, sinagot na ni Lord yan sa Ezekiel 36:26. Sabi ng Lord, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay hilingin ito sa Kanya. Gusto lang ng Lord na makita na we are intentional sa pagbabago na gusto natin mangyari sa ating buhay. Sabi po sa Jeremiah 17:9-10, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kapulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. So, sabi ng Lord, our heart is so deceitful. Ito ay mapanlinlang. Tayo nga, kung hindi tayo guided ni Lord, napakadali tayong nalilinlang ng puso natin, ng mga bagay na gusto nating maabot sa buhay natin. Halimbawa, you are just chasing your dreams. Pero yung nagiging paraan mo pala, mali na. Halimbawa, gusto mo lang naman buhayin ng pamilya mo, gusto mo lang naman makapag-uwi ng pera para sa pamilya mo, pero mali na palang nagiging paraan natin. So, our heart is very deceitful. It symbolizes our desires. Di ba po? Kaya nga ang kaaway, laging sa puso tayo tinitira Kaya ito din yung first step na sinasabi ng Lord na kailangan nating ayusin. Create in me a new heart. Dahil ito ang pinaka-kahinaan natin. Minsan, di ba po, na kay Lord na tayo, kilala na natin ng Panginoon. But sometimes, our hearts could get easily swayed. Dahil tao tayo. Dahil tayo ay nasa katawan pa rin. Tayo ay nasa laman pa rin. So, minsan, tinanong po ba natin sa Panginoon, why did God created a heart that is not good to go? Pwede namang, para na lang tayong robot na binigyan tayo ng Panginoon ng puso na ang ide-desire mo lang para sa Panginoon, ang ide-desire mo lang, mga tama lang, mga mabuti. Ba't kaya Lord, hindi na lang ganun yung ibinigay mong heart sa akin? Gusto niyo po ba na tanongin ko, Lord, ba't kaya yung heart na may kahinaan pa, na may posibilidad na maagaw ng kaaway, ba't kaya yun pa yung binigay ng Lord sa atin? Because God wants our hearts to rely on Him. Gusto kasi ng Lord, may relationship tayong mga tao sa Kanya Ayaw niya na parang maging robot na lang tayo. Gusto ni Lord na kapag may ginawa tayong para sa Kanya, bukal din yun sa puso natin. It's our own decision. Yun talaga ang kasiyahan, ang kagalakan natin gawin para sa Kanya. And alam niyo po, when we rely on Him, that's actually when your heart becomes fully transformed. Doon ka palang mababago Kapag binigay mo na kay Lord yung puso mo, kapag nirelay mo na sa Kanya, Lord, Ikaw nang bahala sa akin. Ikaw nang bahala sa taong ito. I know that You will be with me throughout this year. Kung paano mo ko sinamahan last year, I know that You will be with me sa buong taon na to. Diba po, kapag ganoon na yung mindset natin, doon palang matatransform yung heart natin na nagiging hopeful tayo, nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagkakaroon tayo ng tiwala sa Panginoon, naiiba yung attitude natin. Kung dati, maliit na bagay lang, ikaka-bad trip na natin, o kaya naman, manghihinaan na tayo ng loob na baka hindi mangyari yung plano natin. Magbabago lahat yun When we rely sa Panginoon, na hindi may plano ang Lord. Di ba po? When you let Him inside your heart, dun pa lang tayo nagiging fully transformed. So, yan po ang first step natin. New heart. Humingi tayo ng new heart sa ating Panginoon. And next is letter E. Yan. Examine your ways. Examine your ways. Kung gusto natin ng bagong simula, kailangan bagong daan yung daanan natin. Kung gusto mo ng bagong simula, sa bagong daan ka dumaan para magkaroon ka ng bagong buhay. Diba? Kasi bagong simula doesn't mean same habits, same patterns, same excuses.
'Di ba? Kung yun pa rin po ang paiiralin natin sa ating mga sarili, kung yun pa rin ang susundin natin, yung same habits natin, yung mga nakagawian natin noon, yung mga kung saan tayo nag-enjoy noon, hindi nga yun nag-work para masunod natin ng Panginoon. 'Di ba po? Kung yun pa rin ang lalakaran natin, pipilitin natin na dun pa rin tayo lumakad at i-expect natin na makakalapit tayo sa Panginoon. Hindi yun mangyayari. Sa mali pa rin po tayo mapupunta o sa kapahamakan pa rin tayo mapupunta. Kaya, before moving forward, kailangan huminto po muna tayo at i-examine natin ang sarili natin. Sabi sa Lamentations 3:40, let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. Diba? Tingnan natin yung ways natin. Kung hindi ko dito na-meet si Lord, bakit dito pa ako ulit dadaan? Diba po? Minsan nga, alam na natin yung daan na ito na ipapunta kay Lord. Ayaw lang talaga nating dumaan. So ngayon, let us examine. Ito bang dinadaanan ko? Ito ba sinasabi ni Lord? Baka mamaya si Lord sabi na, huwag ka dyan. Mag-U-turn ka na, bumalik ka na. O kaya kumanan ka na. Para mapunta ka na sa right. Mapunta ka na sa tamang direction. Pero, ayaw natin pakinggan ng Panginoon. So, examine natin yung ways natin. Kung dati naligaw tayo sa daan na to, o sa paraan na pinili nating tahakin to get where we want to go, but uulit pa tayo dun, diba? So, ano bang ginagawa natin kapag naliligaw po tayo sa daan? Di ba po humihinto tayo at nagtatanong tayo, saan po ba dito yung papunta dito? Nagtatanong tayo. So, ganun din natin ang gawin natin sa Panginoon. When we feel lost, take a pause and ask the Lord, Lord, saan ba ako dapat pumunta? What direction should I take? Lord, ano bang hakbang yung dapat kong gawin? Mag-pause po muna tayo. And minsan, ayun yung pinakakailangan para hindi ka na lalong mahulog o hindi ka na lalong magkamali. Take a pause. Take silence. At tanungin natin na Lord, saan ako pupunta? Para marinig natin siya, be silent. At pakinggan natin ng Panginoon. And sometimes, it's also important to remember not to stick on your plan. Minsan kasi, kakamadali natin, lalo tayong napapatanggal. Minsan, ang lapit na natin, pero ang layo, parang lalo pa tayong napapalayo. Kala natin shortcut to. Halimbawa, nakita mo sa Google Map, red na red. Mata-traffic ka. Kaya ang ginawa mo, maghanap ka ng shortcut, pero yung shortcut mo, naging long cut pa. Lalo ka pa rin. Ganun tayo sa Lord Minsan, gusto nating shortcutin si Lord. Pero, the Lord knows kung bakit dito kanya pinapadaan Kahit na akala mo, sobrang tagal kapag dito ka, sumunod ka pa kay Lord, sobrang tagal, sobrang hirap. Dito na lang ako sa way ko. Mas madali dito, mas mabilis dito. Pero nung ending, di ba po, lalo pa tayong napapalayo kung kailan ang lapit-lapit na pala natin. So, listen to the Lord. Listen to His directions para hindi po tayo maligaw. Kung tayo sa Google Maps, nakikinig tayo sa nagsasalita dun sa AI, this time, the Lord is asking us, listen to Him. Listen to me, sabi sa atin ng Panginoon, so that we can know what directions to take. So, kung gusto natin ng bagong resulta, baguhin natin ang ating paraan. Di ba po? Halimbawa, nag-review ka pero bumagsak ka. Baka ang kailangan is baguhin mo yung way mo sa pagre-review. Para makakapag-expect ka na meron kang bago ding resulta. So, yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Because we cannot expect a new ending if we keep repeating old steps. Hindi tayo mapupunta dun sa bagong lugar kung parehong way pa rin yung dadaanan natin, di ba po? Kung parehong way pa rin ang dadaanan natin. So, ask yourself, honestly, this time, tanongin natin ang sarili natin, last year, saan ba ako paulit-ulit na nandapa? Kasi po, alam niyo, kung mapapansin niyo po ang Panginoon, mapapansin natin ang sarili natin na, dito na naman ako nagkamali Ibig sabihin, hindi pa tayo totally natututo dun sa pagkakamali na yun. Kaya dun ulit tayo.
dun ulit tayo dinidil ng Lord. Kasi dun na naman tayo dumaan. So, tanungin po natin ang sarili natin. Saan ba ako paulit-ulit na nagkamali? Anong decisions ba ang kailangan ko ng ayusin? Anong ugali ba ang kailangan ko ng palitan? Kailangan ko ng itigil? Anong relasyon ba ang kailangan ko ng bitawan o ayusin? At sa pagtatanong po natin, tandaan po natin na ginagawa natin ito hindi para sisihin ang sarili natin kaya tayo nag-fail, kundi para tulungan itong makapagbago. Kundi para matuto na tayo, and this time, magagawa na natin yung tama. Tandaan po natin na examination is not condemnation. It's correction. At kung kanina nabanggit po natin na may kanya-kanya tayong simula, iba-iba tayo ng simula, paalala lang rin po na may iba't iba rin tayong kahinaan. That's why we cannot judge others. Hindi tayo marapat na magmalaki sa iba. Kung mauna man tayo sa takbuhin natin ngayong taon, papuri sa Diyos. And if it will take us time, if it will take us more time, purihin pa rin siya. Dahil darating pa rin naman tayo dun sa plano niya para sa atin. And ang plano ng Panginoon, yung timing niya, yun lagi yung perfect timing eh. It may not appear to us perfect dahil tayo po may sarili tayong standard sa perfect timing eh. Tayo ang gusto natin sa ganitong time, makagraduate na tayo sa ganitong edad natin, meron na tayong bahay sa ganitong edad natin, meron na tayong nadala na natin pamilya natin sa ganitong edad. We have our own standards, but it's different from God's standards. So, wag nating questionin ang plano ng Panginoon. At hayaan lang natin, maging masaya lang tayo sa kung anong inihanda niya para sa atin. And lastly, yan po, letter W na tayo. N-E-W. New heart, examine your ways. And lastly, walk by faith and not by feelings. So, pagkatapos ng bagong puso at pagsusuri sa sarili, ang tanong na ngayon, paano ka maglalakad pasulong? Paano ka maglalakad palapit sa Panginoon? Paano ka magpapatuloy? Yan po mahirap eh. Minsan nakapagsimula ka na, pero ang hirap ituloy-tuloy nun hanggang dulo. Sabi po sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Yan, parang madalas na rin natin itong naririnig. Sabi dun, walk by faith and not by sight. Hindi lahat ng susunod na hakbang malinaw. Ngayon pa lang pinapaalala na yun ng Panginoon. Hindi po lahat ng plano sigurado na mangyayari ito sa buhay natin. Hindi lahat yan sigurado. Hindi lahat ng desisyon may kasamang assurance. Minsan ang meron ka lang ay konting lakas. Minsan ang meron ka lang konting tapang. Ngunit ang pinaka hindi dapat mawala sa lahat. At makakapagpatuloy ka pa rin kung ito kahit ito na lang ang meron ka, ay ang tiwala sa ating Panginoon. Kahit ang meron ka lang konting lakas, konting tapang at tiwala kay Lord, that will be enough para makapagpatuloy ka sa buong taon. Because walking by faith means kahit may takot ka, tutuloy ka. Kahit hindi buo ang sagot ng Panginoon, kahit hindi mo alam kung ano yung buong plano niya sa inuutos niya sa iyo, susunod ka. That's walking by faith. Walking by faith means kahit hindi mo alam ang ending, magtitiwala ka. Kahit mukhang malabo, kahit mukhang imposible, kahit mukhang wala nang patutunguhan kung susunod ka pa ngayon, susunod ka dahil sinabi lang ng Panginoon. Dahil alam mo na hindi ka tinatawag ng Diyos dahil maalam ka sa lahat, kundi tinatawag ka lamang niya para ka sa katuparan ng kanyang plano sa buhay mo. Alam niyo po, naniniwala ako na the Lord never calls for nothing. Siguro tayo na subukan na nating tumawag ng wala lang, pero ang imposible din po, di ba? Ako naniniwala po ako na the Lord never calls for nothing. Yung tatawagin ka niya para sa wala lang, impossible. Palagi itong may kasunod kung ikaw ay susunod. And very unexpectable yung gusto ng Panginoon eh. Unexpected, very unexpected yung kasunod kapag sumunod ka sa Panginoon. Di ba po sa mga magulang natin dyan, o sa mga lola, mga tita,
Kapag halimbawa, meron ka pamangkin, may anak ka, may apo ka na, pag tinawag, o Rayan, ang sagot mo, po, ano po yun? Ganun, tapos susunod agad. Ayan yung mga paborito eh. Ayan yung may ampaw kapag Pasko eh. Hindi makakalimutan kasi natutuwa sila sa mga ganun. Sa mga pag tinawag mo, sumusunod agad. So, what more pa si Lord? Di ba po? But blessing is just a bonus. Yung alam mo lang na kasama mo si Lord sa paglakad mo ngayong taon, panalo ka na eh. Kasi whatever happens, you know you'll make it through because God is with you. So, ulitin ko lang po, ask the Lord for a new heart. Start inside. Magsimula tayo sa loob natin, sa puso natin. Pangalawa, examine your ways. So, learn from your past. Tingnan natin yung mga pagkakamali natin noon, kung ano yung naging mali natin noon, iwasan na natin ngayon. And next is walk by faith so that we can move forward with God. Sa future natin, o ngayon, sa future natin, ang Lord na ang kasama natin. So, the Lord is reminding us right now that New Year is not about what you can do or what do you plan to do. It's about, sasamahan kaya ako ng Lord? Paano ko make sure na agree si Lord sa mga plano ko this year? Paano ko make sure na kasama ko ang Lord along the way? Kaya, when something bad happens on your first day, o kaya naman sa month ng year na to, halimbawa January, wag naman po sana kung magkakaroon tayo ng problema, ganyan, kung magkakaroon ng pagsubok sa pamilya natin, do hindi natin minamanifest yun, remember that it is just the first page, or it is just a page, not the whole book of your year. Diba? Isipin natin na isang araw lang to sa buong taon ko. Hindi ito yung buong buhay ko na. Kung meron mangyayari hindi maganda, isang pahina lang to sa kwento ng buhay ko. At kayang-kaya ng Lord na pagandahin ito kahit gano pa ito hindi kaganda ngayon. If we will keep this in our hearts, the Lord might say this verse on December 2026 to us. Revelation 3 verse 8. Parang itong sabihin ng Lord sa atin, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Di ba po, ngayong December, if we will only look back sa kung ano yung mga pinagdaanan natin, kahit sa taon lang na ito, may mga pagkakataon siguro na akala natin, abot pa kaya ako ng December na masaya ako? Parang we were so hopeless. Parang wala na talagang buhay. Parang lanta na yung kulay ng magiging Pasko natin siguro nung mga taon na yun. But look at us now. We can still smile. We can still laugh. We're still full of joy. Masaya pa rin tayo. Dahil kumapit pa rin tayo sa Panginoon. Sabi ng Lord, ayan no, I have placed before you an open door. Di ba nakita po natin na, oo nga no, the Lord has opened a lot of doors before me. Habang ako pala ay sinusubok ng mga pagkakataon na yun, ito palang pinaplano ng Lord para sa akin. Nakita ng Lord na sobrang hinang-hina na ako, konting-konti na lang yung kapit ko. Pero dahil, sabi ng Lord, yet you have kept my word, because you kept His word. Di ba po? Ngayon, na-enjoy natin ang Pasko, na-enjoy natin ang bagong taon. And next year, December, sana po, ito din ang maramdaman natin. Yung makita pa rin ng Lord, masabi ng Lord sa atin na, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. So sa lahat ng bagay na gagawin natin ngayon, as we start this year, let us never deny His name and let us declare His name para lahat ng gagawin natin, we can be sure that the Lord is with us. Sabi nga, diba, Jesus, Emmanuel, God be with us. So, purihin po, Panginoon, salamat po sa pakikinig ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Hallelujah, hallelujah, Ama namin sa langit. Tunay na ika'y dakila, Panginoon. Tunay na ikaw ay punong-puno ng pagmamahal, Panginoon. Salamat, Lord, dahil alam namin, Lord God, na along the way, you will be with us, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang sasama sa amin
sa taong 2026, kung paano mo kami sinamahan sa 2025, Lord God. And I am praying, Lord God, for all of us, Lord God, na nakikinig sa video na ito, Panginoon. May you create a new heart in us, Panginoon. May you help us examine our ways, Lord God. And may you help us walk by faith and not by sight, Lord God. Tulungan mo kami na sa iyo lamang palagi ituon ang aming mga tingin, Panginoon, Lord God, hindi sa mga sitwasyon na mayroon kami, hindi sa mga bagay na wala kami, Panginoon, kundi sa kung ano ang kaya mong gawin, kung ano ang kaya mong baguhin sa buhay namin, Lord God. Lord, alam namin na ang Diyos na nakasama namin sa mga nagdaang taon, Panginoon, ay ang parehong Diyos, Panginoon, na makakasama namin ngayon, Panginoon. Alam namin na hindi mo kami bibitawan, Panginoon. But right now, Panginoon, with all our hearts, Panginoon, we are telling you na kami mismo, Panginoon, ang kakapit sa iyo at hindi kami bibitaw, Panginoon. Lord, sana, Panginoon, sa taong ito ay mabigyan ka namin, Lord God, ng kagalakan, Lord God, sa lahat ng mga gagawin namin, sa lahat ng mga paplanuhin, Panginoon. Sana, Lord, ay magalak ka, Panginoon, at maitaas ka namin, Panginoon, sa buhay namin, sa kung paano kami mamumuhay, Panginoon, Lord God. Lord, maraming pong salamat. Purihin ka, dakilain ka. Ikaw ang aming Diyos, Ama, na pinapupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Maraming salamat po sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Again, Merry Christmas po and Happy New Year. At simulan po natin ang taong ito na punong-puno ng pag-asa at pagmamahal mula sa ating Diyos. God bless us all po.